Ayun na si Uncle, oh. Tama-tama. And dito na tayo sa I Love Kalinga. The widest Philippine highway system in the Philippines. Yun. Only in Kalinga. Yun, oh. Okay. Guys, dito na tayo sa Tabuk. Bulanaw, sir, no? Oo, Bulanaw po. Wala na tayong binaklas. Kasyang-kasya yung ating bisikleta. Welcome to Kalinga. Papunta tayo ron sa may nakalagay na Kalinga dito sa roundabout. Papapicture lang tayo. Ayun na si Uncle, oh. Tama-tama. And dito na tayo sa I Love Kalinga. Sundo na tayo. Good morning, guys. Dito tayo ngayon sa Kalinga. Kila Uncle Dan. Yan, oh. Hello. Ganda ng kalsada rito. Lapad, maluwag. Ito si Uncle. Na-invite tayo ngayon. Dito tayo mismo sa Tabuk, Kalinga. And yung highway nila rito, para ding EDSA, 5 lanes. Oh, Kabilan. Oh. The widest Philippine highway system in the Philippines. Yun. Only in Kalinga. Yun, oh. Okay. Ito yung tangi-tangi sa Kalinga. Ayan. Siya yung nag-claim ng the widest. Philippine highway system. Dito yun, guys, sa Kalinga. And sa susunod ng mga araw, ipapasyal tayo rito ni Uncle. Kaya kung ano man yung meron dito, dapat ipatikim sa atin ni Uncle. Kung ano yung maganda rito sa Kalinga. Welcome to my channel, Pajak All The Way. Yung dating J Katigbak, pinalitan na natin ng Pajak All The Way. And yun yung simula uli ng content natin dito ngayon sa Kalinga. Simulan ko na nagsimula siyang magbike is 6 years old. And ngayon, Uncle, ilang taon na kayo? 76. 76. And malapit nang matapos ang Destinasyon. buong Pilipinas. Nagano si Uncle, Mindanao. konti na lang yung pagitan para makonect na. Butuan to Allen Samar. Babalikan ba natin? Balikan natin. Ayun. May risk back na mangyayari. Ayan, guys, oh, kinukunan na natin. Madalang ang sasakyan, hindi Paris ng Maynila. Dito, probinsya. Maluwag ang daan. Maluwag na maluwag. Isipin mo yung nasa probinsya ka tapos ang lawak ng kalsada. Kung gabi, maliwalag ito kasi may mga katayo. Kompleto. Yung along the way na nakita ko, akala ko nga runway eh. And yung nasa yung pakukupang bus, kababiyahe lang ngayon as in bago. Victory, oo. Galing, Kaya yung bisikleta ko, hindi na tinagkalgulong niyan kasi sa loob. Patayo pa. Oo. Ilang kilometro, Uncle, papunta sa inyo? 20, galing doon. Galing doon. Lapit lang, kaya lang may babagtasin kitang bundok. May motorista. Huwag ng highway. Yung driver natin, top 10 bus driver of the Philippines dati yan. Then ngayon, Retired na. Philippine Looper naman. Ayan. Alright. Zero visibility, Uncle, ah. Oo, nga. Luwag-luwag. Tapos nagpapagpa. Ganda ng sikat ng araw eh. Ayan, guys, oh. Pasikat na yung araw. Nagpapasikat na. Pero mapagpa rin tong lugar. Rizal na ba to, Uncle? Hindi pa. Hindi pa. Sakop pa to ng Kalinga. Sakop pa ito ng Tabuk. Tabuk pala. Ayan. Ayan. Nakasilaw na yung araw. Ito, habang nasakyan tayo, tinutor na tayo. May malaking kalapati. Kaya nga lang, ano yan, Nitso yan. Mitso. Sige. Dito. Ayan. Dito Okay. sa Kawirito. Barangay na ay masukal kasi hindi makita. Masukal na ngayon pero nandito tayo sa Nambaran, Tabuk City. Ito yung Unique na sementeryo. Kung pari ka,
ang design ng ano mo, simbahan. Simbahan. Kung Pero yung paano yung pato? Ayun pa- oh, may upuan. yan, siguro, ano yan. Ah, hindi. Ayun may sasakyan. Yun, may sasakyan. Buti walang nagnanakaw nun, uncle. Yun, may motor oh. Yan. Oh, ito yung sementeryo dito, guys, ano, Kalinga, kakaiba. Oh, walang nag-a-attempt na kumuha oh. Bago pa. Bago pa. Si Boy pick up. May ambulansya, may simbahan, Only in Kalinga. may rice terraces, Oh. merong Adidas, merong 4x4. Siguro manginginom yung Oo. Welcome to Bayan ng Rizal. Alright. bahay na ito, Joy. 19 ano po? 60. 1960. 66 years old. Mm. 10 years old ako noon eh. Nung ginawa ito. Oo. Pero may asin yung kapis na yun. From start pa yun. Oo. Welcome to my channel, Padjak All The Way. Si Uncle nang nag-intro para sa akin. Pero matagal na nating naging content si Uncle. Pwede nyo panoorin sa channel ko. Na-invite niya ako rito sa lugar nila sa Rizal, Kalinga. Ako naman yung dumayo sa kanila. Dati noon, si Uncle yung dumayo sa akin sa Taguig. Ito na yung pagkakataon na ako naman yung dumayo. Kung ano yung meron dito kay Uncle. Ito na, dito na tayo sa bahay ni Uncle Dan. Kumbaga Uncle, ito na talaga yung dito ka lumaki. Ay, oo. 2 years old eh, nag-migrate na kami rito eh. 1952. Imaginin mo, 52. Eh di 74 years na ako rito sa Kalinga. Saan kayo galing dati Uncle? Laur, Nueva Ecija. Doon ako pinanganak. Taga ron talaga yung mga kaba. Eh, maraming kabaron. Marami. Anong mga malalapit na lugar dito sa inyo pagka namasyal tayo? Yan. Actually, malapit lang ang Tuguegarao rito, 30 kilometers away. Kaya yung round trip, 60. Parang tayo na nasanay sa long distance, eh parang ano lang yan, ordinary na lang sa atin. Yung invite mo sa akin dito, saan mo ba ako bubudulin? Bubudulin. Ang Bulano naman, Bulano, Tabuk City, mga 20-21 kilometers away mula rito sa amin. Kaya malapit lang din. Kaya lang, may bundok na in between. Ganon din yung papuntang Tuguegarao na may bundok ka ring tatahakin. Pero basic ba yun, Uncle? Sa taong Basic. gaya ko na nakasanayan ng magbike, kayang-kaya pa naman akyatin yung mga bulubunduking tatawirin na yun. Pero dito, Uncle, sa lugar nyo, marami talagang nagbabike. Saan ka nagsimula nga pala nung... Actually, nung retired na ako sa kumpanya, siyempre umuwi na, nag-for good na kami ni Mrs. Imbis na nakatira kami sa Baguio, nag-for good na kami rito sa probinsya kasi mas mababa ang cost of living dito in compare sa city. May nagusto ko na tumira na rito. Anyway, may bahay akong sarili, hindi ako nangungupahan. Itong location ko, ako lang ang nakatira, malawak yung vicinity ko. Oo, masarap huminga pagka hindi congested yung area. Bago ka mag-retired, ano yung naging buhay ni Uncle Dan? Nga pala. Yun nga, sa panahon na ako nalipat sa Baguio, sa dahilan na naghahanap ng kabuhayan at pambuhay sa pamilya, ginusto kong magpunta sa Baguio sa dahilan gusto kong mapatapos yung mga anak ko. At least kung doon ako nakatira, nababantayan ko yung mga anak ko kung nag-aaral sila from elementary to college. Successfully, nakatapos naman silang 4. Ayun ang accomplishment ko sa buhay. Bus driver ako noon. Bus driver ako ng Pantrangco. Ang regular trip ko noon, ang route ko noon is Baguio, Manila. Ilang taong kayo sa serbisyo nun? Sa bus driver? Almost 15 years. Kasi nagsara ang Pantrangco noong 1993 and since then kung iba-ibang kumpanya na rin ang napasukan ko habang hindi pa tapos yung ibang mga anak ko. Hanggang sa nakatapos sila, ayun, nag-retire na nga ako and then umuwi na kami rito sa Kalinga. Pero yung achievement nyo ron sa pagiging bus driver is naging kayo nun?
top 10 bus driver of the Philippines. Tama po ba? Oo, yun ang isang accomplishment ko naman habang nasa pantrahan ko ako noon. Hindi ko inasahan na ganun ang mangyayari, kaya napakalaking bagay din pala sa tao na once na na-employ ka, gawin mo lahat yung karapat dapat na dapat mong gawin bilang driver. Yung maging maingat ka, safety conscious ka. In the long run magbubunga ng maganda yon. Hindi ko namalayan, naging na-qualify ako na maging nominee, and then luckily ako ang nakuha sa Northern Luzon na bilang isang top 10 driver of the Philippines. Saan po ginanap yun? Sa Baguio City ginanap. And then ang awarding ceremony namin sa Cebu City. Kaya tumira kami sa Cebu ng 2 days 2 nights sa Magellan International Hotel saka sa Cebu Plaza. Yun ang experience ko na hindi ko inasahan na mangyayari sa buhay ko, na ganun pala kasaya ang isang paparangalan. Yun ang hindi ko makalimutan sa buhay ko. Expenses lahat all paid by the company. Aside from that, may mga cheque akong na-receive from Goodyear Philippines, from the company. May mga cheque akong na-receive. Aside from the expenses na free plane ticket, free hotel accommodation sa Cebu. Ilang taong kayo nun? Mag-retired kayo nung bago nyo makuha yung, yung award na yun? Hindi pa. Active duty ako noon. 10 years in service pa lang ako noon. Dahil ibinasi nila sa accomplishment ko, tinignan nila yung 201 file ko. No accident, no apprehension. Pinakuha pa nila ako ng clearance sa LTO. Binigyan ako ng LTO ng clearance na no apprehension, no accident for the last 3 years. Kaya na-qualify ako na maging nominee. And then, syempre, bilang nominee, nagsumikap ako. Namili ako ng mga reading materials ko na sa sarili ko. Hindi ko i-share sa mga kasamahan ko kasi baka silang manalo di ba? Ganun lang kasimple yun kung a-analyzein mo Pag tinuruan mo sila, baka mamaya mas marami na silang alam. Nagsarili ako. Bumili ako ng sarili kong mga reading materials, and luckily, ako ang nanalo sa Baguio. Kaya maliban sa parangal na ibinigay sa akin ng kumpanya, binigyan din ako ng parangal ng City Government of Baguio. Meron akong acknowledgement certificate ng Baguio City noong taon na yun, 1990. Sino pang mayor nun doon? Si Mayor Bugnosen. Mayor Bugnosen. At noong awarding ceremony namin sa Cebu, May 24-25, 1990. Yun ang awarding ceremony naman namin sa Cebu. Hindi ko makakalimutan, pati petsa Dumako naman tayo ron sa isang portion ng buhay mo na kinahihiligan nyo ngayon. Since retired na ako, ewan ko ba, dumating sa punto na inorganize kami ng ex-mayor namin dito, si Sir M. Orojo, na yung mag-put up ng biking association. Naganap ngayon, since ang pangalan ng association namin Mapetak Rizal. Ngayon, sa katagalan, hindi ko inasahan na ganun ang pangyayarihan ko sa biking. Unti-unti, maliban sa Rizal Kalinga lang ang biking namin, dumarayo na kami ng Tugigaraw, dumarayo na kami ng Lubwagan, Pinokpok, Kabagan, Tumawini, nakakarating kami hanggang Aritaw, Nueva Vizcaya, and then napadpad ako ng Manila. Ayan na, nakimember ako ng Centurion. Nakarating na ako ng Bitukang Manok sa Atimunan, Quezon. Naikot ko ang Cavite, Laguna, Batangas, hanggang sa narating ko ang Mindanao, hanggang Ilocos Region. Kaya nakakatuwa. Kaya yung mga kabataan dyan, ituloy nyo ang pagbabike. Kasi ang pagbabike, ang biking, number 1, physical fitness. Number 2, adventure. Number 3, marami kang magiging kaibigan sa iba't ibang lugar. At malayo ang mararating ng biking.
Ano masasabi mo ron sa, kumbaga, another journey mo tong sa cycling eh? Ano yung naging goal mo? Then kasama ka sa Centurion, kinaya mo naman yung mga, kumbaga, challenge para maging member. Ano yung nabuo sa'yo? Kumbaga, nagsimula ka rito sa inyo, nakarating ka NCR, and alam ko, nag-Cebu ka pa rin eh. Tama. Nag-bike ka rin, nung nasa Cebu ka, nag-bike ka pa rin ng bike. Oo, bike ako ng bike. Talaga. Lalo pagka every weekend, siyempre walang school days. Kasi pagka school days, hatid sundo ako ng mga apo ko sa school. Pero pagka weekend, gumagala ako, nag-iikot ako downtown, kung saan saan sulok ng Cebu, iniikot ko. Oh, para to discover lang ba kung hanggang saan ang kaya kong abutin. Naikot ko ang buong Cebu, na-dissect ko ang buong Cebu. Natutuwa ako sa buhay ko. Kahit na senior citizen pala, malayo ang mararating sa biking. Ano yung parang adaptation mo ron sa naging bus driver ka and pagdating sa cycling? Meron bang difference o para sa'yo? Siyempre, yung comparison and adaptation nga nung dalawa, meron ba? O Siyempre, ikaw, driver ka ng matagal na panahon. Naisip mo parati yung kung saan ka safe. Kaya yung pag-iingat, hindi mo dapat walain yun sa isip mo. Basta lumabas ka, lagi kang nag-iingat kung saan yung nararapat na lane mo. Lalo ikaw biker ka, slow moving kailangan nasa right lane ka, hindi ka gumigitna. And then kung talagang emergency, ano ba kung rumampa ka? Kasi may businang malakas sa likod, nako, baka emergency na yun. Mas maganda yung sinasaisip mo yung mga magagandang precautionary measure para malayo ka sa mga hindi karapat dapat na mangyari sa lansangan. Pagdating naman, Uncle, doon sa, di ba, makina, sa bike, and kumbaga, machine versus you, kumbaga sa bisikleta, may machine din and ikaw yung nagdadala. Parehas, ikaw may dala nung bus at saka bisikleta eh. Siyempre sa biking, i-compare mo sa bus. Ang bus ay may cambio. May speed yan from 1 to 6 na speed. Ang biking, marami ring cambio. Yung gear ko nga 11 speed times 3 di 33. Biruin mo yon. Kung saan ka most comfortable, doon mo ilalagay yung gear mo. Kung hirap ka, ilagay mo rin sa pinakamalaki para magaan lang siya. Hindi ka nagtutulak. Ganun yung kasimple. Uncle, kailangan mo rin ba talaga rito pakiramdaman, makina and yung sarili mo? Parang ganun yung maglalaban sa Siyempre, kung saan ka nga most comfortable doon ka sa speed na yun doon ka sa gear na yun. Huwag kang bibitiw ron. Kasi pag bumitiw ka ron, in-over speed mo, hindi kaya ng energy mo. Kaya magre-reduce ka na naman doon sa gear mo. Pupunta ka sa pinakamalaki kung dapat para makaahon ka sa pinakamataas. Ganun lang kasimple yan. And about dun sa long distance and di ba, siyempre meron naman sa bus, kaskasero and sa biker, although sabihin mong malakas ka, dapat kinukonserve mo rin yung energy mo. Hindi from the start ibubuhos mo na lahat yung lakas mo. Mali yun. Ako, although kami bike adventure lang kami, hindi kami nakikarera, kinukonserve pa rin namin yung energy namin. Ang mahalaga, ma-reach mo yung destination mo at makauwi ka sa bahay mo. Kasi nakarating ka nga, hindi ka naman makauwi kasi over fatigue ka na. Yun ang mali. Kaya huwag mong ubusin yung energy mo, magtira ka ng pang-uwi, kumbaga. Ganun kasimple yun. Nung nasa cycling ka, yung dinadanas mo yung hirap o anong nagiging may benefits ba sa'yo o challenge talaga? Challenge para sa sarili, hindi naman sa ibang tao. Para sa'yo lang din Ikaw talaga magbe-benefits, di ba? Totoo yan. Ang biking ay talagang totoong nakakapagod. Pero in the long run na ginagawa mo yan, ang sarap ng pakiramdam nung lumalabas yung maraming pawis.
after biking, ang pakiramdam ko sa sarili ko, ang ganda, magaan ang pakiramdam ko, masarap kumain, masarap matulog. Saan ka pa? Yung ibang kasintanda ko hindi na makakain eh. Ako masarap pa rin kumain. Ang therapy ko, besides, ang therapy ko, biking, kung ako ay may sipon, may ubo, magbike lang ako, tanggal lahat yung plemas ko eh. Kaya very nice therapy yung biking. Kaya advice ko sa mga nagdadalawang isip dyan na magbike ng magbike, ituloy nyo lang yan, napakaganda. Good for the health. Uncle, yung nung simula ka syempre na ano mo, kahit nung bagong sama ka sa amin, naramdaman mo rin yung pressure and yung worry na baka hindi ko matapos o yung mga pangamba ba, nangyari din sa iyo yun? Totoo naman, mangyayari yun kasi beforehand, inaalam mo kung saan kayo pupunta. Pag nalaman mo na 100, 200 kilometers na ang pasok sa isip mo, kaya ko kaya? Baka hindi ko kaya. Parang nagdadalawang isip ka. Ganon ang pumapasok sa isip. Pero yun nga ang sabi ko, pag kinonserve mo pala yung energy mo, huwag mong ibubuhos lahat. Yung ganong number of kilometers, hindi mo namamalayan, natatapos mo. Doon ako gulat sa sarili ko eh. Paano ko, parang unbelievable, pero natapos ko naman lahat. Yung mga pagsubok na ibinigay sa akin bago ako naging ganap na senturyon. Pero mo, tumakbo kami ng almost 300 kilometers. More than 200 kilometers. Mga ganyan, ilang beses, 3 beses. Awa ng Diyos naman eh. Parang normal lang. Ngayon, nasubukan ko na yung 100, 200, 300. Pagka may nagaya sa akin na 100 lang parang walang hindrance para hindi ako sumunod eh. Para walang dahilan. ayawan. Para ayawan. Parang okay lang sa akin. Sige, kung 100 lang, sige. Hindi ka, yung parang uncle dati, hindi ka naman ng 100 o parang sa'yo, hindi ganun kalayo. Ano ka ba, nangamba ka ba na hindi mo matapos o saan ka kumuha nung mo nun? Lakas para masabi mo sa edad mo, magagawa ko pa to, nakaya ko. Basta number 1, bago lumarga, bago magpunta sa destinasyon, number 1 yung prayer eh. Panginoon, bigyan mo ako ng sapat na lakas. Sana mapaglabanan ko lahat itong mga trials na ito. Sana makauwi rin ako ng matiwasay. Awa ng Diyos naman eh. Hindi ko namalayan, naikot ko ang Pilipinas eh. Okay naman. Kaya natutuwa nga ako, sinong senior ang umikot ng Philippines. Madalang. Kumbaga para sa'yo, yung regret mo o sinasabi mo parang nag-fail ka o yung nangyari sa'yo dati, susuko ka na o hindi ka na bahala na kaya mo pa, bumalik ka. Yung iba, nagkaroon ng phobia, ayaw na. Hindi, ganito yan eh. Yung mga panghihina ng loob, yun ang malakas na humila sa isang biker para hindi niya ipagpatuloy yung biking activity niya. Pagka medyo malayo na, umaayaw na siya. Pagka medyo bundok-bundok na, umaayaw na siya. Bakit hindi mo subukan? Ba't kaya ng iba? Ba't hindi mo kaya? Mas maganda yung bago ka umayaw, subukan mo muna. Kaya sa edad ko ngayon, 76 years old, yung papuntang Tugigaraw na bundok na yan, natutuwa ako pagka naakyat ko. Sabi ko sa sarili ko, salamat Lord, binigyan mo ako ng good health. Hanggang ngayon, naakyat ko pa itong bundok na ito. Thank you, thank you. Yun ang lagi kong nasasambit sa sarili ko tuwing naakyat ko yung bundok na yan. Yan ang training ground kong isa. Yung bundok ng Tugigaraw na yan. Binabagtas ko yan. Kasama o walang kasama. Solo. Nagsosolo kayo Yun yung sikreto. Secret training no? Natutuwa ako nung hindi pa naman ako umabot sa punto na hindi ko makayanan. Pag hindi ko na kaya, di talagang surrender na ako. Dito na lang ako sa malapit. Hindi na ako tatawid niyang bundok. Ganun naman ang laman ng isip ko. Since kaya ko pa, di subok ng subok. Ayun uncle, nandito na tayo. I-close na natin to ngayon kasi baka dalhin mo na ako sa Budulan. Yan na. Yung first time ko ditong, yun, yung sa akin dito, kila uncle,
First time natin dito and salamat tayo kay Uncle na invite tayo rito. Kumbaga, kung ano yung meron dito sa lugar nila, syempre hindi lang pagkain, yung lugar and mapipili mo naman yung kung anong meron ang Kalinga. Nasisiyahan ako, then nung bumaba pa lang ako, ang lapit lang pala dun sa Bulanaw yung I Love Kalinga. Na-experience natin and yung along the way na sementeryo na doon ako na sabi ko kay Uncle, pagdating ko dyan, dapat yung yung parang something na kakaiba, na common na ron sa ibang lugar. Yun, kakaiba yung yung sementeryo na yun na daanan namin kanina. Ayan guys, thank you for watching and sa lahat ng mga nakatutok na hanggang ngayon hindi bumibitaw, yung Pajak all the way is ako pa rin yon, Jay Katigbak. Yung first natin uling content ngayon, sana tuloy-tuloy with Uncle Dan. Hindi ko alam kung ano man ang merong Kalinga, ang Tabuk, along na malapit na lugar dito kila Uncle. Sabi ko sa kanya, treat niya ako naman yung sasama sa kanya. Kumbaga, hindi naman siguro ako bubudulin ni Uncle. Ito yung part 1 ng visit natin dito kay Uncle sa Kalinga. Tutok lang kayo, subscribe na kayo sa Pajak all the way. Tuloy-tuloy na to. Then makaka-visit at kung anong merong Kalinga, mapapanood nyo dito. Kung merong kayong nais itanong kay Uncle Dan o sa akin regarding do sa content natin, pwede nating sagutin. And habang nandito tayo at nabasa ni Uncle Dan yung may gusto kayong itanong sa kanya, pwede natin yang pasagot kay Uncle Dan hanggat nandito tayo sa kanyang balwarte. Kailangan ko raw ng Kalinga kaya nandito ako sa Kalinga. Rizal, Kalinga itong amin. Bayan ng Rizal. Thank you for watching and see you next day. Abangan nyo yung part 2 kung saan kami pupunta ni Uncle. Hindi init ngayon. Light vehicle na lang daw ngayon yung pinadadaan dito kasi nga dahil sa nangyari, super light at may vertical clearance siya. 3 tons. Wow! Picture na lang tayo, Uncle. Sige. Kailangan dahan-dahan na lang pala, may bike lane o motor lanes yata. Hindi pwedeng isahan lang, hindi pwedeng salubong sa gitna. Ayun, buti na lang may motor bike lane. Isa-isa lang talaga. One at a time sila ngayon guys. Full video na lang tayo on my my hand and my GoPro. Alright guys, ayan parang hindi kinaya nga ng mga tukod. Maliliit yung tukod ayan eto yun, the controversial OMG. Yan, mawalan tayo guys. Ito yun nawalan siya ng pinakang beam.